Samantala, libu-libong buhayang inaalagaan sa Morong at Teresa Rizal. Yan ang mga pinuntahan. Di, akala ko dyan sa Common ay sa Batasan. Wala. Di ba yan sa Batasan? Saan ba yan? Hindi, sa Morong Rizal. Morong. Dinilinaw ko lang. Kasi meron din dyan, partner, may ilog dyan eh. Oo. Di ba? Akala ko dun. Yan ang pinuntahan ni Jing Castañeda. Jing? Maraming salamat, Alvin at Badet. Nako, hahulaan niyo kung nasan ako. Narito ako sa Coral Agriventure Farm dito sa Teresa, Morong, Rizal. At kung gusto ninyong makakita ng mga buhaya, hindi na kayo kailangan pumunta sa Davao o sa Palawan. Dito lang sa Teresa, Morong, Rizal, makakakita kayo ng 15,000 na mga buhaya na inaalagaan dito sa farm. Eh, naninag na ba sila sa aking likuran? Halika na, puntahan na natin tong farm, ikutin natin at pasyanan. Nagsimula ang pag-aalaga ng mga buhaya dito noong taong 2000, kung saan binigyan sila ng 319 na mga Philippine crocodiles galing sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Simula noon, nagtuloy-tuloy na ang pagdami ng mga buhaya sa kanilang farm. Kinukuha nila ang mga itlog ng buhaya at inilalagay sa kanilang incubator. Inililipat naman ang mga baby crocodiles sa nursery pen at dito sila hihintaying lumaki bago ilipat ng permanente sa kanilang kulungan. Alvin, Badet, di ba may mga bag, sapatos o belt tayo na gawa sa crocodile skin? So dito sa farm, nagbebenta rin sila ng raw salted crocodile skin. Pero itong 1-year-old na buhaya dito sa harap ko, hindi pa pwede kasi maliit pa yung kanyang katawan. So hihintayin itong lumaki yung balat bago magagamit. O mamaya mababalik kami para ipakita pa yung iba't ibang features nitong farm. Sa ngayon, balik muna sa inyo, Alvin, Ate B. Salamat, 15,000 buhay na po ang inaalagaan dyan sa isang farm sa Morong at Teresa Rizal. Alamin natin kay Jing kung paano inaalagaan ang ganito karaming buhaya. Jing! Maraming salamat, Alvin, Badet. Naririto pa rin ako sa Coral Agriventure Farm dito sa Teresa, Morong, Rizal. At kasama natin ngayon si Brian Sibonga. Yan, siya ang farm manager. At wala pang pangalan itong ating alagang crocodile. Wala pa. Baby crocodile. 2 months old pa lang siya, no, Brian? Tama. 2 months old. Kailan kayo nagsimula dito? Paano kayo nagsimula dito? Naghanap yung DNR ng 6 na crocodile cooperators para mag-ano ng crocodile farming sa Pilipinas. Okay. So isa yung Coral Agriventure Farm na ma-select na nabigyan ng mga buhaya. So from that time, so nag-start yung operation hanggang ngayon. Pinabanggit mo, dapat maingat kami, tahimik kami kasi nasistress yung mga crocodile. Opo, madali silang ma-stress kasi yung buhaya is mahihain ng mga animal to. So usually nakita nyo kanina, nung nandito tayo, so lumulubog sila sa tubig, is sign na natatakot sila, nasa-stress sila. So pag may tao, natatakot sila. Natatakot sila. Hanggat hindi mo ipoprovoke, sila pa ang takot sa tao. Tama. Silang mahihain. Mahihain sila. Kailangan daw ay dobleng pag-iingat ang gawin ng mga nag-aalaga ng buhaya dahil pwede pa rin silang makapanakit ng tao kahit wala sila sa wild. Kadalasan, ang baby crocodile ay 1 taon munang nakalagay sa nursery pen bago sila ilipat sa grow-out pen. Ang lifespan ng mga buhaya ay umaabot ng hanggang 80 taon. Mas matagal kung sila ay nasa natural nilang tirahan. Alvin, Badet, yung pinakamalaking crocodile dito sa farm ay 15 feet long. Samantalang, yung pinakamalaking crocodile worldwide ay si Lolong na 21 feet long. Ito naman ay yung nakita dito sa Agusan Marsh. O mamaya magbabalik kami kasi alam mo napakasarap pala ng crocodile meat. Ayan, papakita namin yung iba't ibang mga putahe, gamit-gamit ang crocodile meat. Sa ngayon, balik muna sa inyo, Alvin at Badet. Maraming salamat, Jing. Ingat ka sa mga buhayang inaalagaan dyan sa Batasan Rizal. Huwag mo kaming kalimutan dala ng sisig. May buhaya kakain ka ba, Tabi? Sisig? Ikaw na lang, papaubaya ko na sa'yo. Salamat to! Salamat to! Salamat to! Alamin na natin kay Jing kung ano nga ba ang masarap na luto mula sa crocodile meat. Jing? Alvin, Badet, naririto pa rin tayo sa farm at ito na yung aking pinakahihintay. Matitikman ko na yung crocodile meat o yung karne ng buhaya. Ayan, kasama natin ngayon si Sinta Balisi. Hi, ma'am. Hello. Ayan, papakita niya sa atin kung paano lutuin ito nga crocodile meat. Ano nga ako bang pagkakaiba sa pagluluto nitong karne ng buhaya sa karne ng baboy, karne ng baka? Halos parehas lang. Nasa isang taon magluto yan. Kung diskarte mo na yan kung paano ka mag-pagluto.
Una nating lulutuin ang krokowali o lechong kawali. Simple lang ang paraan. Una nang pinakulo ang karne ng crocodile na may timplang asin at paminta. Saka ipiprito. Itong crocodile meat ay mas masustansya kaysa sa baboy o sa baka. Mataas ang protina pero, nako, napakababa ng kolesterol, mababa yung fat content, at mababa rin yung calories. Hintayin ang 10 minuto o kapag nagkulay brown na ang karne at pwede na itong hanguin. Harap! Hindi siya lasang karne ng baboy, lasa siyang manok. Isunod naman natin ang crocodile sisig. Una nang binabad sa toyo, paminta at asin ang karne ng buwaya. Higigisa lang ito sa konting mantika. Saka ilalagay ang sili, tinadtad na sibuyas, kita mo, wala nang mantika, at konting mayonnaise. Makaraan ng 10 minuto, croco sisig na. Gamit ang karne ng buwaya. Lalo ka lang. Masarap! Masarap! Mas gusto ko sa kaysa sa baboy. Siyempre, meron din tayong crocodile lechon na binalatan muna at tinanggal ang ulo. 2 oras siyang pinaiikot sa ibabaw ng apoy hanggang sa magpula ang balat. Mas mataas ang protina ng crocodile meat kumpara sa karne ng manok at baka. Mababa naman ang taba o fats nito kaya mas mababa ang cholesterol content ng karne ng buwaya. Ang 1 kilo po ng crocodile meat ay nagkakahalaga ng 500 to 600 pesos. Pero sulit naman ang lasa dahil masasabi nating ito ay isang exotic food. Dahil hindi naman natin ordinaryong nakakain ang buwaya. Mabibili rin ito sa mga supermarket ngayon. Susulit na sulit dahil mas masustansya at wala masyadong kolesterol, pati yung calories napakababa.